Maraming salamat, Kumadre. Mga yapa-yapa lahat. Magandang umaga mga kapatid. Muli, nandito na naman ang inyong lingkod para magbahagi ng salita ni God sa umaga nito. Isang taon din ako na hindi nakapalit. Tama yung sinabi ni Kumadre na this is my fourth time. Lagi ako nandito kapag iniimbita kami ni nanay. At Kumadre, maraming salamat muli dahil sa pagpapaunlad nyo sa akin at pagtitiwala po ninyo sa akin para ibahagi ang salita niya. Ang sabi nga ni Manong, sharing the Word of God is really a privilege. Kaya nandito ako dahil kay God. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Tatay Sid. 76 years old na. 13 years na akong disciple kasama si nanay. At may 15 apo sa 6 na anak, 5 lalaki at 1 babae. Ayun, yung aking mga maganda at mga gwapong mga anak. Sa unahan si Angie, o si Anjanet, ako at si nanay. At sa likod ay si Gilbert, si Jerwin. Ang pangatlo dyan ay si Evan, yun ay asawa ni Angie. Siya ang pumalit kay malulusog yung mga anak niya. Tapos yung panganay kong si Jessie. At ang kakambal ng bunso na si Jerry. Ang kambal ay nasa Victory Church. Si Jerwin na lang ang hindi pa Christian. Pero nag-aaral na rin ng discipleship ang kanyang anak na babae na panganay. And I hope someday na magkakasama kami dito sa ICOC at magkapaslaw din dito sa Tarlac. God willing, mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you so much sa araw na ito. Binigyan po ninyo kami ng pagkakataon para makarating po dito sa aming simbahan sa Tarlac, Panginoon. Lord, gabayan po ninyo itong inyong lingkod, hindi man karapat dapat. Humihingi pa ako sa inyo, Lord, ng gabay para maipaliwanag ko po ng malinaw ang inyong salita sa umaga nito. Kayo po, Lord, ang mauna para maunawaan po namin ang inyong mensahe. At kayo po, Lord, ang gumabay sa akin para hindi po ako kabahan. Alam ko po na makakaba itong pag-preach dito sa Tarlac. Kahit na pang-4 na beses ko na ito, pero kinakabahan pa rin po ako, Lord. Pero kayo, Lord, ang aking gabay. Kayo po ang manguna sa aking puso. Ang lahat na ito ay aking mong dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat muli. Ang tema ng ating simbahan ngayong 2025 ay reach o abutin. So makikita natin sa larawan ng stockadobe.com. So kami sa pa-espaces ay ina-acknowledge lagi namin ang pinanggagalingan ng mga pictures para hindi tayo kasi mga copyrighted yung mga na yun. So, inilalahad ng Diyos ang kanyang kamay para abutin ang lahat ng mga nawawala. Wala tayong katiwasayan kung hindi tayo nakakapit sa kanyang mapagpalang kamay. Sabi nga ni Pablo sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 15, babasahin ko sa NIV, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow.
to the glory of God. Sinabi ni Pablo na ang ating kaligtasan ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin para kanyang maging alagad. Siya ang nag-reach out sa atin at dapat natin itong ipagpapasalamat, mga kapatid. Let me share, mga kapatid, pwede ko ba? Marami akong dapat ipagpasalamat sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-reach out sa akin ng anak kong si Angie. 1991 pa niya akong nire-reach out nung bagong baptized pa lang siya sa kingdom. Gusto niya magbago na ako sa mga kalukuhan ko. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi pa ko handa. Wala akong oras. Busy pa ako sa trabaho. Pero ang totoo, ayaw ko pang bitawan ang mga bisyo kong ABS-CBN. Alam niyo ba yung ABS-CBN? Alak, babae, sugal, cigarette, beer house, nightlife. Kontento na ako sa buhay kong gayon. Libreng nagagawa ang gusto ko. Feeling ko ay secured na ako dahil may trabaho, may pera, at may mga kaibigan at mga kabarkada. But 20 years later, nadama ko ang malaking kakulangan sa buhay ko. Para bang may vacuum dito sa puso ko. I realized na wala kang kasiguruhan kung wala kang Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya nag-decide ako na sumama kay Angie sa PIA. Isinama ko si nanay. Nag-aral kami ng Bible. Nagsisi sa mga kasalanan at sabay din kaming nabaptize ni nanay in September 11, 2011. At nang makilala ko si Jesus, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Pagkatapos ng 2 dekadang walang katiyakan, ngayon meron na akong katiwasayan and peace of mind. Ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay Reaching the Real Security. Reaching the Real Security. Ang mensahe nito ay hindi lang para sa aming mga tumatanda. Idea din ito sa inyong mga bata pa. Ang topic na ito ay hango sa isang seminar na inatinan ko in 1976 na ang tema ay pagbabago at seguridad. Pagbabago sa industriya na ang layunin ay para makapag-compete ang Pilipinas worldwide. At nakita ko na ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa negosyo, angkop din ito sa ating buhay at pananampalataya bilang mga Kristiyano. Now, what is the real security? Let me take a deeper look at history. At one time of history, ang akala natin na ang seguridad ay dahil sa yaman, lakas at kapangyarihan. Pero gusto kong ipakilala sa inyo ang kaibigan kong si Dino at ang kanyang mga kapatid. Yan si Dino. At ang kanyang Noon silang pinakamalaki, pinakamalakas, at pinaka-powerful na hayop sa buong mundo sa loob ng libo-libong mga taon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na sila ngayon. Mayroon lang silang maliit na pagkakamali. They were not very adaptable. In a changing world, if you're not adaptable, you disappear. Kung wala kang katiwasayan, kung hindi ka marunong makibagay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Ngayon, may nakikita ba ba tayong mga dinosaurs ngayon? Wala. Wala na. Okay, so ang pagkawala ng mga dinosaurs ay maihahambing din natin sa pagkawala ng iba nating mga kapatid noon sa simbahan. Masigasig sila sa gawain ng una.
Ngunit nang dumaon ay unti-unting lumamig ang kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng personal issues, nagka-attitude, mayroong nagkasakit, at nagkaroon ng financial problem hanggang nanamlay at nangawala sa simbahan. Hindi sila nakasabay sa hamon ng pagbabago. And so, they disappeared. Pagdating sa security, let's look back at ancient Israel. Makikita natin sa larawan sa itaas ang Jericho Wall. Alam niyo ba yung Jericho Wall kung nabasa niyo sa Unang Hari? At ang sa ilalim naman ay ang larawan ng Israel noong panahon ng Hari. Nang dumating ang mga Israelita sa Promised Land sa pagitan ng 1,300 to 1,500 BC o before Christ, sa pamumuno ni Joshua, nasakop nila ang Kanaan sa tulong ng Diyos. Pero hindi nila napuksa ang lahat ng mga nakatira doon. Kaya patuloy pa ang digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Palestino hanggang ngayon. Nang namatay si Joshua, mga hukom ang namuno sa bayan. Nang matanda na ang huling hukom na si Samuel, dumaing sila sa kanya, nagbigyan sila ng isang hari. Basahin natin sa unang Samuel, chapter 8, verse 45. Dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. Alam niyo si Samuel ang kahuli-hulihang hukom at kauna-unahang propeta ng Israel. Siya ang pangunahing otoridad ng Israel hanggang matatag ang monarkiya. At dahil sa kanilang hiling, isinangguni ni Propeta Samuel sa Diyos ang kanilang kahilingan. At binigyan nga sila ng hari. But after Saul, David, and Solomon, what happened to their kings and their kingdoms? Nagkaroon ba sila ng security? Hindi. Dahil sinuway ni Solomon ang kautusan at dahil sa pagsamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosan, hinati ng Diyos sa dalawa ang kaharian. Iniwan ng Diyos kay David ang isa at ibinigay sa 10 tribo ng Israel ang pangalawa. Nasaan ang isa, mga kapatid? Hindi ba 12 yan? Ang isang nawawala ay yung tribo ni Simeon. Dahil ang lupa na minana ni Simeon ay nasa gitna mismo ng Juda. Pero ayaw ng mga Simeonites na makisama sa mga taga-Juda. Kaya sila ay nag-scatter doon sa northern, doon sa 10 tribo, hanggang sa sila ay nawala sa mapa. Ngunit bumagsak din pariwang kanilang kaharian at sila ay itinalat sa iba't ibang lupain o sa iba't ibang lugar. Ito ay ang tinatawag na diaspora o scattering of the Jews. Sabi nga sa Matthew chapter 12 verse 25, ang bawat kahariang nahahati at naglalaban-laban ay babagsak. At alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mabawasak. Ang konteksto ng talatang ito ay pagkakaisa, mga kapatid. Tulad sa pamilya, paano mapanatili ang pagkakaisa kung nag-aaway-away ang mga anak dahil sa mana? Buti na lang kami, wala kang pamana sa mga anak ko, kaya wala silang dapat pag-aagawan. Gayon din sa Israel, matatandaan sa unang hari na pagkamatay ni Haring Solomon, ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit. At dito nagsimula ang pagkahati-hati dahil sa pag-rebel ni Jeroboam na hindi kontento sa kanyang pamumuno. So mababasa natin yan sa unang hari, chapter 12 hanggang 14. Ganoon nga ang nangyayari sa kanila, mga kapatid. For they rejected their great king, our God, who gave them security.
and during the Cold War era. So makikita natin sa larawan ang bangayan ng Russia at Amerika. Magmula pa noong Korean War in 1950, na sinundan ng Cuban Crisis in 1962, until the collapse of the Berlin Wall in 1991. Alam ko, some of you ay hindi pa ipinanganak noon o kapanganganak lang ninyo. And after the collapse of the Berlin Wall, nagkawatak-batak na rin ang USSR or Union of Soviet Socialist Republic. At sa paghina ng Union o ng Russia na iwasan ang pangatlong digmaan nuklear, tulad sa nakikita natin sa itaas na larawan. How the Cold War was prevented was an act of God. Sabi nga sa kasabihan, no nation is too big to fail if God is forgotten, His words ignored, and His laws trampled. Kung kahit gaano pa kalaki, kalakas at kayaman ng isang bansa, kung ito ay lumalayo at nakakalimot sa Diyos, sila ay babagsak din. Bakit bumagsak ang USSR? Dahil sa gobyernong komunismo, milyong tao ang pinatay, including Christians. Wala silang Diyos, kaya sila ay nagkawatak-watak. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 27, verse 24, Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay may katapusan. Ang yaman ay nawawala, ang lakas ay humihina, at ang kapangyarihan ay nagigiba. So ano ang ating aasahan? Just lang. Nasaan ang ating seguridad, mga kapatid? To find our hope for security, the answer is in the Bible. Sa Biblia lang natin makikita ang kasagutan sa ating mga katanungan. Dangan nga lamang, mga kapatid, basahin natin ito, isa puso at isa buhay. Sabi nga ng isang writer sa ICOC, the Bible is like a telescope. If you just look at it, you will see nothing. But if you look through it, you will see everything. Kung tinitingnan lang natin ang ating Bible, ano ang ating makikita? Wala tayong makikita, mga kapatid. Pero kung binubuklat natin ito at binabasa, marami tayong malalaman at magkakaroon tayo ng wisdom. Kaya huwag lang natin i-display ang ating Bible para makita ng ibang tao. Basahin natin ito, sa puso, at i-apply sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa. Meron tayong 3 puntos na dapat tataglayin ng bawat disipulo. Meron tayong key points. Unang puntos na dapat tataglayin ng isang disipulo ay kailangan magkaroon ng unyielding change o hindi sumusukong pagbabago. Pangalawa, unshakable stability o hindi matitinag na katatagan. At pangatlo, magkaroon din ng unwavering growth o walang tigil na paglago, mga kapatid. So, balikan natin ang unyielding change. Ang point ba natin ay unyielding change? Makikita natin sa larawan ang ng Dreamline.com ang metamorphosis ng uod o larvae hanggang maging paru-paro. Bagamat maraming hadlang, maaaring makain ng mga ibon, o ng ibang insekto, o mga hayop, pero hindi na udlot ang kanyang pagbabago. Ngayon dapat, mga kapatid, ang ating pagbabago. Kung baga sa pabrika ay mag-modernize, palitan na ang lumang makinarya o ang luma nating buhay ng makabagong teknolohiya, na makabago nating pag-ugali. Iyon ang sinasabi dito sa unyielding change. Gayon din sa ating pananampalataya, we must be spiritually transformed. Pagbabago na hindi napipilitan, pagbabago na buong puso, pagbabago na walang pag-aalinlangan, kundi tunay at kailanman ay hindi sumusoko. Sabi nga sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17,
Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang pangalawang Korinto, mga kapatid, ay isinulat ni Pablo noong 56 AD o after death, habang siya ay nangangaral sa Macedonia. Ang talatang ito ay panawagan niya sa mga umaakusa sa kanya na dapat mamuhay sa bagong pagkatao, na huwag nang balikan ang lumang buhay, bagkus mamuhay ayon sa turo ni Kristo. Sabi nga ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang talatang ito ay sinulat ni Pablo sa mga alagad sa Roma noong 56 AD nang siya ay nasa Corinto sa kanyang pangatlong missionary journey. Ang konteksto ng shipping ito ay pagpaalala sa atin na huwag nating pababayaan na madaig ng makamundong pamumuhay ang ating pananampalataya. Kailangan magpakatatag tayo sa anumang pagsubok para hindi mawala ng saysay ang ating ipinagbago. Dito papasok ang ating pangalawang punto, unshakable stability. Bilang mga nabagong disipulo, dapat meron tayong katatagan na hindi matitinag. Ito ang nais ng Diyos na kailangan nating taglayin para magkaroon tayo ng seguridad. Kumbaga sa kumpanya, matatag ang operasyon, tuloy-tuloy ang production, walang labor problem, matatag ang merkado at daloy ng pananalapi. Gayon din sa ating pananampalataya, mga kapatid, ang bawat alagad ay dapat mayroong katapatan sa pagsunod kay Kristo, may katatagan sa anumang pagsubok, masunurin sa salita, at may paninindigan sa kanyang pangako. Katulad sa larawan ng LinkedIn.com, ang batong nasa ilalim ay si Jesus, ang batong pahaba ay ang ating pananampalataya, at ang mga bato sa magkabilang dulo ay ang ating paninindigan at katapatan sa pagsunod. Paano kung mawala ang puting bato o ang itim na bato? Hindi mawala ng panimbang. Kaya hindi maaaring mawala ang isa kung hindi maguguho ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 3 to 5, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin, ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ang konteksto ng shipping ito ay nagpapaalala sa atin ng pagtitiis ay katalista para tumibay at tumatag ang ating pananampalataya. Hindi tayo magiging matatag kung walang paghihirap. Ano po, mga kapatid? At ang paghihirap na ito ang magdadala sa atin ng pag-asa upang makamit ang katiwasayan sa buhay. Let me share, mga kapatid, ang muntik ng matinag ang katatagan ko nung nagkaroon ako ng matinding psoriasis at pigsa sa buong katawan katulad kay Job sa Old Testament noong 2022. Ayun, no? So yan, nakikita natin sa likod ko pa lang yan, wala pa sa harap, sa ulo, sa paa. Napakakati, mga kapatid, na halos hindi ako makatulog sa loob ng mahigit 10 buwan. Tapos na akong maligo dahil napakahapdi. Ngunit by the grace of God, gumaling ako sa tulong ng benevolence at mga panalangin ng mga kapatiran. So yan ang pangalawang picture. Yan, magaling na po.
Matindi man ang tinis kong pagsubok, pero hindi ako nagpatinag. Nanghina man, pero hindi ako sumuko. At ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Amen. Sabi nga sa unang Corinto chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang unang Korinto ay sinulat ni Pablo noong 53 to 55 AD nang siya ay nangaral sa Efeso. Ang purpose nitong sulat ay para ayusin ang pagkabahabahagi ng mga alagad sa Korinto. At ang talatang ito ay panawagan ni Pablo sa lahat ng mga Kristiyano na manatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Na huwag tayong matitinag at mawala ng pag-asa. Walang ating pagtitiyaga at pagtitiis ay merong nakalaang gantimpala sa hinaharap. Ayun ay ang ating kaligtasan at ang ating seguridad. At ang ating pangatlong punto ay unwavering growth o walang tigil na paglago. So makikita natin dito sa larawan ng prefect.com ang patuloy na pagtubo ng halaman. Kapag inaalaga ang mabuti, walang tigil itong yumayabong. Kung baga sa negosyo, ang kumpanya ay dapat din umuunlad. Stagnancy leads to bankruptcy. Sa panahon ngayon na grabe ang competition, you will be left behind kung hindi ka makasabay. Gayon din sa spiritual na aspecto ng buhay. Our faith in Christ needs to grow continually. Ito kadalasan ang nangyayari sa ibang mga kapatid na matagal na. Akala nila naligtas na sila, kaya tinatamad na magbasa ng Biblia, madalang na magsimba, mag-Bible talk, at nakakaligtaan na rin manalangin. Remember mga kapatid, our soul needs spiritual nourishment para lumaki. Gayon din sa, okay, sabi nga sa unang Pedro, chapter 2, verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay ng gatas ng spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ang unang Pedro o First Peter ay isinulat mismo ni Apostol Pedro habang siya nakakulong sa Roma noong 67 to 68 AD. Gumamit si Pedro ng simile, katulad sa gutom na sanggol, na hindi tumitigil sa pag-iyak hanggat hindi pinagili ng kanyang ina. Ganyan din dapat kasidhi ang paghahangad nating matuto sa salita ng Diyos. Dapat walang tigil tayo sa pagsasaliksik sa Biblia para madali tayong matuto at nang lumago ang ating pananampalataya. Kami sa Young Ones ay na-share na kanina ni Kuya Simon na apat na araw kami sa isang linggo nag-quiet time from Tuesday to Friday. Kasama namin si Kuya Boy, Kumpadong Boy, si Kumpadong Yeti, si Ate Shirley kasama namin yan. So, ayan, nagka-quiet kami, natapos na namin ang New Testament. Ngayon, balik na naman kami sa Old Testament, ay nasa Exodus 34 na kami. Pagdating namin sa Martes, Exodus chapter 24. So, tinatalagay namin ang buong kabanata, ang buong chapter, para maintindihan namin, para maunawaan namin kung ano ang buod ng Exodus. Dahil napakaganda ng napakarami tayong matutunan doon sa Exodus. Dahil yun talaga ang, sabi nga ni Manong, ang Exodus talaga ang dapat natin nagayahin bilang mga Kristiyano.
At dito kay Pedro, bago sabihin tayo, gumawa siya ng pangalawang sulat para hikayatin ang lahat ng mga Kristiyano na magpatuloy sa paglago bilang mga tapat na alagad. Sabi nga ni Pedro sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala ninyo sa Diyos, sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang talating ito ay huling sulat ni Pedro bago sa dinitay sa Roma ng nakatiwalik sa krus noong 68 AD. Panawagan ito ni Pedro na lahat ng mga Kristiyano na laging magbasa ng Biblia, mag-Bible talk at mag-fellowship para lumago ang ating kaalaman at pagkakilala sa kagandahang loob ng Diyos. Iyon dapat ang gawin natin mga kapatid upang maging ganap tayong disipulo na kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. And closing mga kapatid, hindi mahaba-haba na po. Okay lang. As disciples, we are treading a tightrope between change and stability. Our growth depends on how strong and resilient we are in the midst of the adversities in life. So in order to reach the real security, we must have an unyielding change, an unshakable stability, and an unwavering growth in our faith in Christ Jesus. Amen. Amen. So, ibig sabihin ng binasa ko, ibig sabihin na mamaybay tayo sa makitid na daan sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato ng katatagan at pagbabago. Ang ating paglago ay depende kung gaano tayo katibay at kabanat, ka-resilient sa kabila ng mga hamon sa buhay. Baka kung saan malapit na tayo sa dulo ay saka pa tayo uurang mga kapatid. Diyan masusukat ang ating pananampalataya at kapag nalampasan natin itong mga pagsubok at lahat ng mga balakid, dito natin masasabi na naabot ko na ang tunay na seguridad. Amen. Amen. Meron tayong tatlong practicals mga kapatid. Una, hayaan si Kristo ang manguna sa iyong puso para sa walang atrasan pagbabago. Kailangan nakapokus tayo kay Kristo para walang hadlang ang ating pagbabago. Pangalawa, hayaan ang banal na Espiritu ang gumabay para sa iyong di matinag na katatagan. Lagi tayong manalangin para gabayan tayo ng ating Holy Spirit sa anumang pagsubok na dumarating pa sa buhay. At pangatlo, hayaan ang salita ng Diyos ang maging sandalan para sa walang tigil na paglago ng ating pananampalataya. Finally, mga kapatid, ito ang tunay na hamon. Binigyan tayo ng Diyos ng mga aral upang gamitin para sa ating seguridad. Ang bola ay nasa inyong mga kamay. The ball is in your hands. It's either you keep it, or you pass it, or you drop it. The choice is yours. So, mga kapatid, para sa ating group discussion, kung meron tayong group discussion, bilang Kristiyano, anong aspekto sa buhay ang maaaring makahadlang sa iyong paglago sa salita ng Diyos? At pangalawa, kailan mo aabutin ang buhay ng ibang tao para makamtan din nila ang tunay na seguridad? Amen. So, maraming salamat mga kapatid. Amen.